Pinunasan ko ang basa kong kamay, bago ko sinagot ang tawag ng aking biyenan sa aking cellphone. Bakit kaya siya tumatawag? Hello mommy. Anak, magpunta ka ngayon sa St. John's Hospital, bungad niya sa akin na kinakunot ng aking noo. Bigla na lang din akong kinabahan. Po, bakit po? Nauutol kong tanong, dahil baka may nangyari kay daddy. Hihintayin ka namin doon. Papunta na din kami. Agad na niyang pinatay ang tawag. Ni hindi man lang sinabi sa akin kung ano ang gagawin namin sa ospital. Ganoon na lamang ang kaba sa aking dibdib. Kaya sa sobrang pag-aalala at pagkataranta, agad kong dinampot ang wallet ko na nakapatong sa taas ng refrigerator. Hindi ko na inabala pang magbihis, dahil ang nasa isip ko lang ay makarating agad doon. Sana lang hindi masamang balita ang dadatnan ko doon. Sana naman ay walang masamang nangyari. Pumara ako ng taxi at pagkatapos ng kulang 30 minuto, nakarating ako sa ospital. Kuya, ano pong nangyari? Humahanggos kong tanong sa panganay na kapatid ng aking asawa. Si Aaron, pagkasabi pa lang sa pangalan na iyon, para na akong mahihimatay. Nanlamig ang buo kong katawan. Anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa asawa ko kuya? Naiiyak kong tanong. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Nasa operating room siya. Nadisgrasya siya. May nakabanggaan na truck. Diyos ko po. Nagpatikip ako ng aking bunganga, at hindi ko na napigil ang mapahagulgol. Oh my God! Nagpapadyak ako ng aking paa. Hindi ko malaman kung ano ang aking gagawin. Agad namang lumapit sa amin ang ate ni Aaron upang aluhin ako. Naging mabagal ang oras, habang hinihintay namin ang mga doktor na nag-oopera kay Aaron. Isa hanggang sa umabot ng 2 oras. At nang magbukas ang pintuan ng operating room, nilapitan namin ang doktor. The operation went well, pero kailangan namin siyang obserbahan sa loob ng 24 oras sa ICU. Halos hindi ko na maunawaan ang iba pang sinabi ng doktor. Operation went well, pero bakit ididiretso siya sa ICU? Pinuntahan ko ang asawa ko sa ICU. Nahabag ako sa kanyang itsura, dahil napapalibutan siya ng mga aparato. Nakamonitor din sa machine ang kanyang mga vital signs. Sabi nila naririnig ka daw ng taong nakoma, kaya dapat kausapin mo siya. Ilang sandali akong tahimik dahil hindi ko kayang pigilan ang aking pag-iyak. Hinaplos ko ang kanyang kamay. Hinalikan ko ang kaliwang bahagi ng kanyang noo, dahil iyon lang ang walang galos sa mukha niya. Honey, lumaban ka okay? Kinagat ko ang aking labi na nanginginig. Kailangang kayanin mo. Mariin akong pumikit at sumanghap, pero kahit anong pigil ko napahikbi pa din ako. Kapag gumising ka, hindi na kita bibigyan ng sakit ng ulo. Hindi na ako magseselos. Hindi na kita aawayin, umiiyak na sambit ko. May kataga akong gustong-gustong sabihin sa kanya, pero hindi ko magawang bigkasin. Mahal na mahal kita Aaron. Sobrang mahal kita. Diyos ko, pagalingin mo ang aking asawa. Sana po magising na siya. Sa buong magdamag, binantayan ko si Aaron. Nangako naman ang kanyang mga magulang at kapatid, na pupunta sila bukas, upang palitan ako sa pagbabantay. Halos hindi ako nakatulog, dahil sa sobrang pag-aalala ko sa kanya. Kung ano-ano ang mga bagay na tumatakbo sa aking isipan sa mga oras na ito. Paano kung tuluyan na siyang mawala? No, hindi ko kakayanin kapag nangyari iyon. Kailangan niyang gumising, kailangan niyang mabuhay. Dahil kapag nawala siya, para na rin akong pinatay. Hinaplos ko ng marahan ang kanyang buhok. Pinakatitigan ko siya, dahil baka huling beses ko na siyang makita. Minemorya ko ang kanyang gwapong mukha, baka hindi ko na siya ulit makita pa. Gusto kong gumising siya, bumalik sa dati. At ako naman ay tuluyan ng aalis sa buhay niya. Na gaya ng lagi niyang sinasabi sa akin. Muli akong napaiyak. Isipin ko pa lang na mawawala na ako sa buhay niya ay tila kay sakit. Para bang dinudurog ang puso ko na 1 taon nang wasak, mula nang ikasal kami. Iyong kirot na bigay sa akin ng nag-iisang tao. Pero kahit na ganoon, mahal na mahal ko pa din siya. Kung makakasurvive ka, hahayaan na kita. Hahayaan kitang makasama ang babaeng mahal mo. Alam kong matagal mo na itong gusto, pero nagmatigas akong makipaghiwalay. Bumantong hininga ako, para bang sinasakal ako sa mga katagang aking binibitawan.
Hindi ko lubos akalain na kakayanin kong sabihin ang mga salitang iyon. Dati kahit isipin ang bagay na to ay ayaw ko. Sa isang taon naming pagsasama bilang mag-asawa, masasabi kong naging mabuti ako. Pinagsisilbihan ko siya, pero ni isang beses hindi namin nagawa ang bagay na ginagawa ng mga mag-asawa. Nandidiri siya sa akin. Galit na galit siya sa akin, dahil ninakaw ko sa kanya ang kanyang kalayaan. Nasinira ko ang kanyang pangarap. Ulilang lubos na ako. 15 anyos lamang ako nang mamatay sa plane crash ang aking mga magulang. Dahil matalik na kaibigan ng mga magulang ni Aaron ang mga magulang ko, sila ang kumupkop sa akin. Wala kasing ibang gustong kumupkop sa akin sa mga kamag-anak namin. Unang beses ko palang noon makita si Aaron, nagkagusto na ako agad sa kanya. He's my first crush. My first love. Mas matanda siya sa akin ng 7 taon. 22 na siya that time, at nagmamanage na ng kanilang company. May girlfriend siya, si Maureen. Patay na patay siya sa babaeng ito. Sinikreto ko ang nararamdaman ko para sa kanya, pero alam kong batid ng mga magulang niya at kapatid niya, na may feelings ako para kay Aaron. But they didn't talk anything about it. Bakit kami naging mag-asawa? A year ago, umuwi si Aaron na lasing. Ako ang nag-asikaso sa kanya. Tinulungan ko siyang makaakyat sa kanyang silid. 10 oras na ng gabi, kaya mga tulog na ang mga katulong. Hinuberan ko siya ng kanyang damit, upang maging komportable siya. But we ended in bed together. That was my first time. Batid kong lasing na lasing siya, pero ang marupok kong puso, nagpadala sa mainit na mga yakap at matatamis niyang halik. Dala ng pagod at sakit ng katawan ko, dahil sa nangyari sa amin, nakatulog ako sa kanyang tabi. At nagising na lang kami, dahil sa boses ng kanyang mommy at daddy. Nahuli nila kaming magkasama. Wala naman sana akong plano na malaman nila pero it happens. Galit na galit noon si Aaron sa akin. Pinagsamantalahan ko daw siya. You're such a desperate woman. I hate you. Iyan mismo ang mga katagang lumabas sa kanyang mga bibig. Galit na galit ang kanyang mga magulang sa kanyang sinabi. Wala naman akong nagawa kundi ang umiyak sa sulok, habang yakap ang kumot na nakabalot sa aking katawan. That day, kinakasal kami agad ng kanyang mga magulang. Pumirma kami ng marriage contract. Bumukod din kami ng bahay. At buong akala ko magiging masaya kami. Pero hindi. Ni minsan hindi man lang niya ako na-appreciate. Ni hindi man lang niya ako tiningnan bilang kanyang asawa. He treats me like a stranger. Pero kahit na ganoon, nagtiis ako. Umasa ako na mamahalin din niya ako balang araw. But it's been a year. At kahit hindi man niya sabihin, hindi pa din ako nagkaroon ng puwang sa kanyang puso. It's still Maureen. Siya pa din ang laman ng kanyang puso. Kahit gusto ko pa sana siyang bantayan, pinilit ni na mommy na umuwi na lang muna ako sa bahay, upang makapagpahinga. Mamayang hapon na lang daw ako bumalik, para makabawi ako ng tulog. Kaso hindi ko naman magawang matulog ng maayos, kaya bago pa man ang halian, bumalik na ako ng ospital. Gusto kong alagaan ang aking asawa. Nagulat ako nang hindi ko na makita si Aaron sa ICU. Akala ko mayroon ng masamang nangyari sa kanya. Mabuti na lang at sakto namang tumawag si mommy. Nagising siya kanina kaya nilipat na namin siya sa regular room. Nakahinga ako ng maluwag sa bumungad na magandang balita. Salamat po, Diyos ko. Nagmamadali kong hinanap ang private room, na kinuha ng mga in-laws ko para kay Aaron. Marahan kong binuksan ang pintuan dahil kinakabahan ako. Sinalubong naman ako ni mommy ng mahigpit na yakap, kaya hindi ko na naman mapigil ang maging emosyonal. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ligtas na siya sa panganib. Masaya ako na maayos na si Aaron, pero hindi ko din maiwasang makaramdam ng kalungkutan, dahil ibig sabihin, nalalapit na ang paghihiwalay naming dalawa ng landas. Nilapitan ko siya, hinaplos ko ang kanyang kamay. Hinalikan ko din ang kanyang labi, dahil ngayon ko na lang ito magagawa at malayang gawin sa kanya. I'm glad that you're fine now. I love you so much, Aaron, bulong ko sa kanyang tainga. Malakas ang loob ko na sabihin ito sa kanya, dahil wala siyang malay. Sabi ng doktor any moment ay magigising na daw ulit siya, kaya hindi na muna umuwi ang mga in-laws ko. At kung kailan patapos na kaming kumain ng merienda, parang napansin ko na gumalaw ang talukap ni Aaron. Agad ko siyang nilapitan.
Pinaligiran namin siya, at hinintay na muli siyang gumalaw. Napangiti ako nang galawin niya ang mga daliri niya sa kamay na hawak ko. Tatawagan ko ang doktor niya, sabi ni Kuya. Ilang sandali pa nga ay dahan-dahan nang minulat ni Aaron ang kanyang mga mata. Ilang beses siyang kumurap-kurap. Aaron anak, tawag sa kanya ni Mommy. Hinaplos nito ang isa niyang braso. Ako naman ay nanatiling hawak ang isa niyang kamay. Hindi nagsalita si Aaron. Kunot ang kanyang noo at nanatiling nakatitig sa kanyang ina, bago nito binaling ang mga mata sa ibang miyembro ng kanyang pamilya na narito. Mommy, bakit po ako nandito? Sa wakas nagsalita din siya. Marahil nanunuyo ang kanyang lalamunan, kaya hirap siyang magsalita. Bumukas ang silid, at pumasok sina Kuya at ang doktor. Doon pa lang din ako binalingan ni Aaron ng tingin. Pinilig niya ang kanyang ulo, at ang kanyang noo ay nagdalawang guhit, dahil sa pagkakakunot. Salubong din ang kanyang kilay. Hindi siya mukhang galit na gaya ng lagi niyang reaksyon kapag nakikita ako. It's more on confused. Kaya pati ako ay nakaramdam din ng pagtataka. Ang sunod niyang sinabi ay nakapagpagimbal sa aming lahat. Sino ka? Tanong niya sa akin na halos ikaguho ng aking mundo. Sino ako? Napatingin ako kay Mommy. Nag-aalala at naiiyak, dahil tila hindi ako kilala ng aking asawa. Sino siya Mommy? Tanong niya sa kanyang ina. Napatingin din siya sa kamay kong nakahawak sa kanyang kamay. Dahan-dahan ko itong binitawan. Nanatili akong nakatitig sa kanya. Hilam ng luha ang aking mga mata. Hindi ako makapaniwala na hindi niya ako kilala. But does this make any difference? Siya ang asawa mo anak. Hindi mo siya naaalala. Maingat na tanong ni Mommy sa kanya, na inilingan naman niya. Hindi ko siya kilala, sambit niya sa lito at seryosong boses. Bagsak naman ang balikat ko. Tuluyan na akong lumayo sa kanya. Tumayo ako sa gilid sa tabi ng doktor na lumapit sa kanya, upang suriin siya. Paano ko siya naging asawa? He asked, still confused. Mukhang may amnesia siya. Where's Maureen? Tanong niya na halos ikadurog ng aking puso. Napatanga kaming lahat. Bakit niya hinahanap si Maureen? Si Maureen pa din talaga. Kahit nagka-amnesia siya, nanatili si Maureen sa kanyang alaala. Paano ko siya naging asawa Mommy? Frustrated at medyo pag-alit na niyang tanong. Hindi ko siya kilala. Si Maureen lang ang mahal ko, paano ko siya naging asawa? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tuluyan nang bumuhos ang mga luha, mula sa aking mga mata. Ang mga katagang binibitawan niya, ay tila patalim na paulit-ulit na sinasaksak ang aking puso. Aaron, marahang saway ng kanyang Mommy. Aaron, napalingon naman kaming lahat, nang marinig namin ang boses ni Maureen mula sa pintuan. Napatingin kaming lahat kay Aaron, na agad nagliwanag ang mukha, pagkakita sa babaeng laman ng kanyang isipan, at tiyak kong hanggang ngayon ay laman pa din ng kanyang puso. Honey, sambit niya sa kanyang ex. Punong-puno ng kagalakan ang kanyang mukha nang makita ang babae. Para bang miss na miss niya ito. Kita ang pagkagulat sa mukha ni Maureen, pero ilang sandali lang ay nakabawi din agad siya. Ngumiti siya at agad nilapitan si Aaron. Niyakap niya ito at si Aaron naman, ay mahigpit na sinuklian ang mga yakap sa kanya ng babae. Hinalikan pa ni Aaron ang kanyang noo, ang kanyang pisngi at hindi ko sila kayang tingnan na dalawa, kaya pinili ko na lang na lumabas ng silid. Nasasaktan ako. Ang asawa ko at ang babaeng mahal niya, ay masaya ngayon at yakap ang isa't isa. Ako ang asawa pero wala akong karapatan sa kanya. Ako lang ang asawa pero hindi ako ang mahal niya. Ako ang asawa pero asawa lang sa papel, at kailanman hindi magbabago iyon. Lumabas ako ng ospital, at nagpasya na maupo na lang muna sa mga benches, na nasa ilalim ng mga mahogany trees. Kailangan kong lumanghap ng sariwang hangin, dahil pakiramdam ko nagbabara ang aking lalamunan ngayon, dahil sa mga nangyayari. Tahimik akong umiyak, dahil ayaw ko namang maagaw ang pansin ng ibang mga tao na naririto. Ang sakit, napakasakit. Akala ko kaya ko silang makita na masaya at magkasama, pero hindi pa pala. Ngayon, hindi ko na alam kung may bilang pa ba ako sa pamilya ni Aaron. Ngayon na hindi na niya ako maalala, at ngayon na bumalik na si Maureen. Pinunasan ko ang aking luha. Tumingin ako sa kalangitan, at pilit winuwaksi ang sakit na nararamdaman ko. Inalala ko ang masasayang alaala sa aking isipan,
nang buhay pa ang mga magulang ko. Wala man lang akong mapagsabihan ng nararamdaman ko. Wala man lang pwedeng makinig sa mga hinaing ko. Wala man lang dadamay sa akin sa pinagdadaanan ko ngayon. Ngayon na tuluyan na akong nakalimutan ni Aaron, iniisip ko na umalis na ng tuluyan sa kanyang buhay. Kaso, saan ako pupunta? Naisip ko na ang bagay na ito noon, pero hindi ko pa naisip kung saan ako pupunta. Hiha, napalingon ako sa aking biyenan. Sinundan niya ako dito. Pagpasensyahan mo na sana si Aaron. May amnesia siya, pero hayaan mo at tutulungan ka namin. Ipapaintindi namin sa kanya na ikaw ang asawa niya. Mapait akong ngumiti. Ayos lang po, Mommy. Nauunawaan ko naman po siya, kung bakit si Maureen lang ang naaalala niya. Hinaplos niya ang kamay ko, at marahang umiling-iling. Magdasal tayo na sana bumalik agad ang kanyang alaala. Kahit bumalik po ang kanyang alaala, sa puso po niya nag-iisa lang po si Maureen, naiiyak kong sagot. Don't say that. Naniniwala ako na magiging maayos din kayong mag-asawa. Trust me. Dahil sa kalagayan ni Aaron, pinauwi daw ni Tito si Maureen. At sinabihan na kung pwede, huwag nang magpakita dito dahil nagugulo lang nito lalo ang sitwasyon. Sinabi na may asawa na si Aaron, kaya dumistansya na siya dito. Nagulat talaga ako na bumalik na siya ng bansa. Nang makasal kami ni Aaron, galit na galit siya sa akin. Sinugod niya ako, at halos kalbuhin niya ako sa lakas ng pagsabunot niya sa aking mga buhok. Malandi kang babae, ahas. Paulit-ulit niyang sigaw sa aking pagmumukha. Wala akong nagawa kundi umiyak na lamang. Niyakap naman siya ni Aaron. Humingi ng sorry ng paulit-ulit. At sinasabi na siya ang mahal, na pagkakamali lang ang nangyari. Umalis sila ng bahay at gabi na siya umuwi noon. Hindi ko alam kung ano ang ginawa nila, o kung ano ang pinag-usapan nila. Pero may takot ako sa dibdib, na baka magtuloy-tuloy pa din ang kanilang relasyon, kahit nakasal na kaming dalawa. Lalo at sa papel lang naman kami mag-asawa. Papel lang ang pinanghahawakan ko, at hindi ang kanyang puso. Pero pagkaraan ng isang linggo, nabalitaan ko na lumipad si Maureen, kasama ang kanyang pamilya papuntang Amerika. At ni minsan hindi naman nagpunta si Aaron sa bansang iyon. Kaya kahit paano naging panatag ang loob ko. Pero kahit wala na si Maureen, nagtuloy-tuloy ang panlalamig niya sa akin. Halos ayaw niya akong kausapin. Ayaw kainin ang mga niluluto ko para sa kanya. Pero kahit na ganoon, pinagsisilbihan ko pa din siya. Kahit may pasok ako sa trabaho, maaga akong gumigising, upang ipaghanda siya ng almusal. Ako din ang naghahanda ng susuotin niyang damit sa pagpasok niya sa opisina. Kaso kulang pa din ang ginagawa ko, dahil sarado ang kanyang puso. At wala siyang balak na buksan ito at papasukin ako. Dahil kahit mag-asawa na kami, si Maureen pa din ang mahal niya. He never tried to give our marriage a chance. Siguro sobrang hirap kung magustuhan at mahalin. Pero ngayon na bumalik na si Maureen, baka tuluyan nang mawalan ako ng papel sa kanya. Ito din kasi ang paulit-ulit niyang sinasabi noon sa akin. Nahihiwalayan niya ako pagkatapos ng 1 taon. At walang magagawa ang kanyang mga magulang, para kontrahin ang kanyang pasya. Tama na daw ang 1 taon na pagdurusan niya sa piling ko. Hindi lang naman siya ang nagdusa. Ako din naman, pero ayun nga, mahal ko kaya kapag hinahamon niya ako ng hiwalayan, nananahimik na lang ako. Pero nasa loob, aya sa akin ng aking biyenan. Tingin ko, makabubuti kung samantalahin mo na wala siyang maalala. Asikasuhin at alagaan mo siya, tulad ng iyong ginagawa. Nang sa ganoon, tuluyan ng mahulog ang loob niya sa'yo. Duda ako sa sinabi ng biyenan ko, dahil ngayon na wala siyang maalala, harap-harapan niyang hinahayag ang pagmamahal niya kay Maureen. Baka mas lalo lang akong madurog at masaktan. Naunang pumasok si Mommy sa silid ni Aaron. Sumunod naman ako, gising pa din si Aaron. At nang tuluyan akong pumasok, tinuon niya ang buong atensyon niya sa akin. Tinitigan niya ako, hindi nga talaga niya ako maalala. Dahil ni minsan hindi naman niya ako nagawang titigan ng gusto at matagal. Para bang direng-diri siya noon sa akin. Para bang may sakit ako, o kaya ay napakapangit ko sa kanyang paningin. Hindi naman ako pangit, may itsura naman ako. Hindi din naman ako pabigat sa kanya, dahil may trabaho ako at malaking sahod. Bukod doon, may maliit din akong business. Pinilit kong ngumiti sa kanya, kahit na kinakabahan ako.
Hi, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ko sa pilit na pinatatag na boses. Nagkibit balikat lang siya, at hindi man lang ako sinagot. Pwede na daw po ba siyang kumain? Tanong ko sa aking biyenan, na tahimik na nagmamasid sa amin sa sulok. Ngumiti siya at tumungo. Gusto mo ng lugaw? Marahan kong tanong kay Aaron. Tahimik siya ngunit nanatiling nakatuon ang mga mata sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng pagkailang. Hindi kasi ako sanay na tinatitigan niya ako. Sanay ako sa masamang tingin na pinapukol niya sa akin dati, lalo kapag ganyan na nagdadrama ako. Kahit hindi siya sumagot, naghanda pa din ako ng pagkain niya. Kumuha ako ng mangkok at kutsara na nasa gilid. Kinuha ko ang thermos, food jar na may lamang porridge. Dala ko kanina. Sinahugan ko ito ng hinimay na karne ng manok. Marahan akong lumapit sa kanya. Dahil sa kaba, nanginginig ang aking mga kamay. Naupo ako sa gilid ng kanyang kama malapit sa kanya, na para bang normal para sa amin na magkalapit, dahil mag-asawa kami. Hindi naman siya makaalala, kaya sasamantalahin ko na gaya ng sinabi ng kanyang mommy. Hinalo-halo ko ang porridge. Umuusok pa ito. Naglagay ako sa kutsara, sa kainumang sa kanyang bunganga. Hindi siya ngumanga. Kahit hindi makaalala, talaga namang hindi niya ako hahayaang pagsilbihan siya. Mainit pa, sabi niya. Hipan mo. Napamaang ako sa kanyang sinabi. Hipan ko. Sigurado siya. Ni kahit maramdaman nga ang hininga ko sa tabi niya dati, naiirita siya. Tapos ngayon gusto niyang hipan ko ang pagkain niya. Mukhang nakabuti naman pala ang pagkakaroon niya ng amnesia. Mukhang ma-e-enjoy ko ito. Ihinipan ko ang kanyang pagkain, gaya ng sinabi niya. Nang mabawasan na ang init, sinubo ko sa kanya, at binuka naman niya ang kanyang bibig. Niluto mo to? Tanong niya pagkatapos niya itong lunukan. Oo, nagustuhan mo ba? Tumango siya kaya tipid akong napangiti. Muli akong naglagay sa kutsara, upang subuan siya ulit. Naging magana siya sa pagkain. Naubos niya ang pagkain na hinanda ko para sa kanya. Matapos uminom ng tubig at uminom ng gamot, nahiga na siyang muli. Masakit pa ang kanyang katawan. Kulay ube pa ang kanyang mga pasa sa tagiliran, braso at mga binti, kaya hirap din siyang kumilos. Inalalayan ko siya, upang hindi siya mahirapan. 8:00 nang magpaalam ang mga magulang niya na uuwi na. Aagahan na lang daw nilang bumalik bukas, upang ako naman ang makauwi at makapagpahinga. Natutulog na si Aaron. Ako naman ay nakaupo sa malaking sofa sa gilid. Dito na lang ako iidlap, sakaling makaramdam ako ng pagkaantok. 10:00 na nang tuluyan akong antukin. Mahimbing naman ang tulog ni Aaron, kaya umidlip na lang din muna ako. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras na akong nakatulog, nang may maulinagan akong mga boses na pabulong na nag-uusap. Dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata, ngunit agad ko din itong ipinikit ng mabosesan ko ang nag-uusap. Si Maureen. Bumalik si Maureen dito sa ospital, kahit pinagsabihan na siya ng aking biyenan. Nag-uusap sila ni Aaron. Miss na kita Aaron, umiiyak na sabi ni Maureen. I miss you too, sagot naman ng magaling kong asawa. Bumalik ako gaya ng usapan natin noon. Bumalik ako pagkatapos ng 1 taon. Hindi ko alam kung may amnesia ba talaga si Aaron, sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Maureen. Naguguluhan ako Maureen. Alam ko na ikaw ang mahal ko, pero bakit ako kinasal sa kanya? Nalilitong tanong ng asawa ko. Samot-sari ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko kayang marinig ang sagot ni Maureen, kaya nagpanggap akong magigising na, kahit na ang totoo ay kanina pa ako gising. Malaya kong narinig ang usapan ng dalawa. Magigising na yata siya. I need to go. Baka magsumbong pa siya sa magulang mo. I love you, Aaron. Narinig ko na ang mga yabag ni Maureen papunta sa pintuan. Ilang minuto na din siyang nakaalis, pero nanatili pa ding nakapikit ang aking mga mata. Ayaw kong malaman ni Aaron na gising ako. Ayaw kong makita niya ang kalungkutan sa aking mga mata.